Hello, what's up guys? Welcome sa ating channel. So, sa video ito ay aking sasagutin ang tanong ng ating mga kababayan na kung paano ako nakapunta sa Europe dito sa Paris at kung paano ako nakapagtrabaho bilang chef ngayon at ano ang mga prosesong aking pinagdaanan. So, kung tanong mo din yon, nandito ka sa tamang channel. Sasagutin ko ang mga katanungang iyan. Hello guys, welcome ulit. So, sisimulan ko na ang aking kwento sa kabanatan ng aking pagpunta rito sa Paris, France. So, ikukwento ko buwan ng June 2018 nung nag-apply ako sa agency sa Pilipinas dahil nakita ko sa internet na may hiring ang Poland, factory worker. Actually hindi factory worker yung nakalagay doon eh, tomato picker yun. Tapos yun, dumiretso ako ng Manila noon. Nung nakita ko yung agency, yung address, pinuntahan ko kaagad. So, yun, nag-apply ako. sorry. Nag-apply ako doon, nagpasa ako ng requirements. So, ang tanong sa akin, kung kaya ko daw ba ang trabaho. Oo, sabi ko naman, dahil ex-abroad ako, galing ko ng Korea for 10 years, sabi ko. Marami din ako factory na napasukan doon, nakapagtrabaho. So, sanay ako sa mga sa factory na trabaho. So, yun, in-accept nila yung application ko. At sabi niya, waiting ka ng tawag namin. Sabi niya, hintay lang. Kung basta may nakaredy kang pera, ihanda mo lang. Dahil makakaalis ka, hindi abutin ng 1 taon, sabi niya. Di, tuwan-tuwa ako noon dahil yun ang sabi niya. So, umuwi ako ng probinsya, galing ako ng agency. Tambay-tambay muna doon, gano'n, mga good times. Diba? Tapos ayun, buwan ng September, tumawag yung agency, sabi niya. Sabi niya, may employer ka na, sabi niya. Sa ka mapapasok? Sa furniture, sabi niya. So, hindi ako nakuha dun sa tomato picker. Kasi, full na raw. Marami ng mga nakuha. So, okay na yan sir, sabi ko ganun. Mas okay ako dyan, sabi niya. Kasi open OT naman daw, sabi niya. Dito ang tuwa ako. Dahil sanay naman ako sa mabibigat na trabaho. Ginrab ko pa rin. Siyempre, oo ko lang ng oo. Di ba? Yun ang in-applyan natin eh. Diba? Kagustuhan natin yan. So, yun. After ng tawag niya, pumunta ka sa akin, sabi niya. Sabi ng agency. So, yun, pumunta ako, sabi niya. Pinag-down payment na ako ng 30,000. Ano daw yun? For booking, papuntang Malaysia kasi pupunta kami ng Malaysia. Personal appearance or visa stamp, sabi niya. Tapos yun, mag-antay ka lang ng 3 months, sabi niya. Pupunta kayo ng Malaysia. So September 2018, September, October, November, December, January, tumawag ulit siya, sabi niya. Punta ka rito, sabi niya. Pumunta ako sa agency ulit. Iaayos na natin yung yung booking ninyo papunta ng Malaysia. Mag personal appearance na kayo doon para sa inyong visa, sabi niya. So maghanda din kayo ng allowance ninyo, sabi niya. Okay. Pumunta kami doon sa agency. Yan nga. After nung pag-meet namin sa agency, book na kaagad yun, dire-diretso na punta ng Malaysia. Inabot lang yung
ticket namin papuntang Malaysia, Kuala Lumpur. So, yun, dire-diretso na. Bali, 4 kami bumiyahe papuntang Malaysia. Dire-diretso hanggang sa hotel, ganon. In-skip ng agency ang gagawin namin. So, nag-grab kami pagmula airport hanggang hotel. Yan, sinakyan namin. So, hindi naman kami naligaw guys, sa awa ng Diyos. Okay naman na naging biyahe namin, safe naman kami. So, ayan guys, nung nasa Malaysia na kami, bali, yung 30,000 na dinaon namin dati noon, may binigay na pera yung agency. Tapos, pinalit namin ng ringgit para pambayad dun sa hotel namin sa Malaysia. So, yun, pinalit namin ng ringgit yun, sa Pilipinas pala. Tapos, binayad namin sa hotel nung pumasok kami. So, nag-stay kami ng Malaysia. Bali, 15 days kami doon. Bali, nung dumating kami, kinabukasan, diretso na agad kami ng Poland Embassy. May kasama kaming agent din na nag-aantay doon sa Malaysia. Tapos, sasamahan niya kami doon sa Poland Embassy. Kasi noon, wala pang Poland Embassy sa Pilipinas, kaya sa Malaysia pa kayong pumupunta. Yung mga aplikante na manggagaling ng Pilipinas. So, doon pa pumupunta sa Malaysia para mag-appearance doon sa Poland Embassy. Maswerte nga yung mga bagong aplikante ngayon. Kung isa ka sa bagong aplikante na gustong pumunta ng Poland, maswerte ka kasi hindi ka napupunta ng Malaysia para mag-personal appearance sa stamping visa. Ayun. So, yun na. Nasa Malaysia kami. Yan. Pasyal-pasyal naman sa sa Twin Tower ng Malaysia, sa mga maraming pasyalan din doon na malapit lang. So, pinupuntahan namin. Batu Cave, yan. Kasama yung mga tropa doon. Pero karamihan ng ginagawa lang namin doon, kain tulog lang guys. Kasi, pasyal ka ng pasyal, siyempre magastos din. So, bababa kami kakain. Pagkakain, uwi sa hotel, hihiga, tutulog. So, ganun lang hanggang sa natapos namin yung 15 days. Yan, balik Pilipinas na. So, meron yung iba naman, sabi nila, nare-refuse dun sa Poland Embassy. Ang hindi na-approvean ng embassy, hindi na lalagyan ng visa yung passport nila. So, ang nangyayari sa kanila, refuse. Uwi sila ng Pilipinas kasi mali yung yung mga papel na pinapasa, hindi tugma doon sa birthday, mga ganun. Hindi nagtutugma yung ibang mga papeles nila. Mayroon yung iba nang gagaling ng Taiwan. Yan. May nakasabay kami nun, mga galing Taiwan guys. So, ang ginagawa nilang mga galing Taiwan, pag may visa na sila, diretso na sila ng Poland daw. Yun ang naririnig ko lang sa mga sinasabi nila. Meron yung iba kawawa kasi refuse.
Bali, 3 kayo. Sabi niya, ganun. Di, nagulat ako, parang biglaan naman, ganun. Hindi, ayun. Sabi niya, niready ko yung pera ko. Ayun. Nag-withdraw ako ng kayamanan. Naglabas ako ng kayamanan. Yun. Nag-withdraw ang ipon. So, yun. Pumunta ako ng agency, nagbayad ako. Pinulit na. Bali, 3 kami. Bali, may sasalubong sa amin eh. Sasalubungin daw kami ng employer sa airport. Yun sabi. Pinicturean pa kaming gano'n. Hawak-hawak lang yung sobre, yung pera na ibibigay doon sa employer. Ayan. Tapos, bali ang naging flight namin noon is umaga eh. Bali, may connecting flight kami dito sa Singapore. Philippines to Singapore. Tapos Singapore to Berlin. Sa Berlin kami bumaba. Berlin. Sa airport ng Berlin. Doon. Tapos nandun na kami ng employer doon. Tapos from Berlin to sa Poland. Kasi magkakatabi na lang yun guys eh. 5 hours. 5 hours na lang yung biyahe. From Berlin to Poland. Mabilis naman yung biyahe kasi sariling sasakyan eh. So, ayun. Pagdating namin ng Philippines, umaga. Tapos biyahe kami ng Philippines to Singapore. Ayun, nagtambay muna kami sa Singapore ng na 8 hours yata bago kami nag-flight from Singapore to Berlin. Mahaba yung biyahe. Ngawit na yung batok. Ganyan, hindi ako makaila. Antok na. Hindi makatulog. Kasi hindi ka naman pwedeng ganun mo yung upuan mo. Magagalit yung nasa likod. Ganyan ka. Biro mo yung kahaba nung yung biyahe. Di nung nasa Berlin na kami, sinalubong na kami ng kapatid na employer namin sa Berlin. Nag-aantay siya sa labas. So ayun guys, nung na-meet na namin yung kapatid ng employer namin, sumakay na kami sa kotse niya. January 15. Pakalamig, malamig pa doon sa Berlin. Winter noon eh. Tapos yung sabi niya, diretso ng biyahe natin, doon na tayo kain sa Poland. Bay, siyempre gutom na rin ako noon. Kami pala, bali 3 kami. Nung nakatulog muna kami sa biyahe gano'n. Sabi niya, hanggang sa sabi niya, tara kain muna tayo. Bay, tuntua ako. Kala ko makakatikim na ako ng masarap na pagkain ng Poland. Kala ko ano yung kakain namin. Pumunta kami sa McDo. Kumain kami sa McDo. Yung kinain lang namin. Yung burger lang na. Hindi pa Big Mac. Maliit lang. Sa kanya, 2. Kami, tig-isa lang. Naghahanap ako ng akala ko ang orderin niya yung may kanin, ganun, manok. Diba? So, yun lang pala, burger lang pala. Hindi, okay lang, sabi ko. Kain kami. Paglabas namin, binibigyan kami ng pera. Ayos, sabi niya. Yung pala, yung bali. Pinapabali na kagad kami. Kasi ang alam niya, wala kaming dalang extra money pa. Food allowance habang wala pang trabaho, gano'n. Habang wala pang sweldo. Hindi kinuha namin kahit na may extra allowance naman kami sana na dala-dala. So ayun, kinuha namin. 500 zloty kami.
kinuha. So, ayun, pumunta na kami. Pagpunta namin doon sa bahay, sa hotel namin yun eh. Yung titirahan na namin. Ano pa, parang inaayos pa yung iba. Nire-renovate. Tapos hindi pa maayos yung lutuan. Kasi bago pa lang eh. Parang ano yun guys eh, lumang hotel. Tapos nire-renovate nila ibang mga kwarto. So, ayun. Kaming tatlo pa lang yung unang-unang titira doon na hotel. May kasama kami doon, 3 ibang lahi. Ang lahi yun, mga puti ito. Ukrainian, yan. 3 Ukrainian. 2 babae, 1 lalaki. So, yun, nung nasa hotel na kami, gano'n. Tinuro naman sa amin nung nagbabantay sa hotel na yung lutuan. Pinapili muna kami ng kwarto. So, ang pinili namin kwarto, yung unang-una sa malapit sa hagdanan, gano'n. Hindi yung sa huli-hulihan pang gano'n. So, ayun. Okay naman yung kwarto namin. 3 kami doon. Sa isang kwarto. Maayos naman. Ang problema lang doon, yung heater sa tubig, guys. Pagka matagal ng may mga nauna nang naligo, lumalamig na yung tubig. So, napakatagal bago uminit. Kasi yung painitan na lang ng tubig doon, hindi kuryente. Sa gatong. Kaya nauubusan. Tapos, mahina pa yung wifi. Biro, ang pinagtataka ko noon guys, nung kasi wala pa kami pagkain doon eh, sa hotel eh. Kami magpupurpen doon sa pagkain namin. So yung yung isang Ukrainian doon, may kotse. Tapos hindi rin maalam mag-English, pero pilit na kinakausap ng isang kasama namin. Wala pa kami pagkain, gano'n. Hindi pa pwede. Samahan mo kami dun sa supermarket para makabili ng pagkain namin. Ganun. Ayun. So, ang naisip nung kasama ko, pumunta ng McDo. O kaya Shakey's. Ayun, Shakey's. Para bumili ng manok, tapos kanin, ganun. Kasi wala pa kaming bigas doon. Wala pa eh. So, pilit niya yung Sri Lanka, Ukrainian na samahan kami para bumili ng pagkain kasi wala pa kayong pagkain. So yun, sinamahan niya kami dun sa sa Shakey's. May Shakey's na malapit eh. Siguro mga 30 minutes na pinuntahan namin, nakakotse ha. Kasi doon, ang hirap ng bilihan guys. Ang lalayo ng mga bilihan. Eh, wala pa naman kaming kotse gamit. So, nung pagpunta namin ng Shakey's, bumili kami burger din. Walang guys, walang kanin. Ganun pala doon sa kahit dito sa Paris, ganun sa Europe, walang kanin. Manok lang. Burger lang, ganun. Hindi kagaya sa Pilipinas na with rice, di ba? Sa Europe, wala eh. Biro mo 3 araw guys na unang pasok namin dito doon sa Poland. Tinapay lang kinakain namin. Puro tinapay. Gusto ko na ng kanin. Nagugutom na. Parang hindi ako satisfied doon sa tinapay lang na kinakain. So nung pumunta kami ng kinabukasan, pumunta na kami ng sa trabaho. Sa furniture. So, ayun, nung pagpunta namin doon, diretso trabaho na kaagad. Sa sa Kahoyan. Bali, ang pinatrabaho sa amin is pulot lang muna. Pulot mga 2x2, mga ganito kahaba, ganyan.
Mga ganun, maliliit. Hindi, ganyan lang, ganito lang. Putol lang ng putol yon, tapos laglag. Iba-ibang size. Kung magkakapareho, pagkasamahin mo. Mga ganun. Trabaho ganun, maghapon. Sa oras. Tapos yung bali 8 oras ka magtatrabaho doon eh. Tapos, coffee break mo, 5 minutes lang. Tapos, lunch break mo, 20 minutes. Ano? Every 2 hours may break. Yun nga lang, 5 minutes. Ganun. Tapos, lunch break mo, 20 minutes. Bali, 40 minutes lang yung nakukuha mong overtime sa 8 oras. Ay, break time sa 8 oras. So, nung unang-unang araw yun, ramdam namin yung pagod. Kasi lakad-lakad. Ganun. Lakad ng lakad, pulot, lakad ng lakad, pulot. Magaan lang kamo, pero yung maghapon na gano'n, nakakapagod din guys. Ako naramdaman ko agad yung pagod eh. Tapos nung lunch break na namin, so yun, may kanin naman. So natawa kami, ng mga kasama ko. Kaso mawili siya ng pagkain kasi 20 minutes lang. Trabaho na kagad. So, ayun, nung may kanin. Pero yung kanin nila, hindi katulad ng luto sa atin eh. Na, iba yung kanin nila. Siguro. So, yun, natapos yung maghapon namin. Ganito na. So, nakapagod ba? Siyempre, sa unang, sa unang trabaho, mararamdaman mo yung pagod eh. Kahit saan naman. Bigat na inibago yung katawan, ganun. Kung hindi ka naman sanay sa medyo mabigat na trabaho, siyempre mararamdaman mo kagad yung pagod. So, yun ang nasa isip ko na. Okay lang yan, ganun. Kasi, ganun din yung naranasan kong pagod sa Korea dati. Unang pasok. Hanggang sa masaya na rin yung katawan sa trabaho. So, yung natapos yun, kinausap namin yung bisor doon na kasi hinatid kami. Bibili kami ng pagkain. Ayun. So, dinanya kami sa maliit na tindahan. Doon kami nakakita ng bigas. Ang bigas pala doon sa Poland guys, per kilo lang, nakakarton. Kaya pala nung nag-taxi pa kami dati, punta kami ng supermarket. Hinahanap namin yung mga sakong bigas. Mga 25 kilos, 10 kilos, wala kami makita. Yung pala, nasa karton lang per kilo, anak ng tete. Hindi bumili kami, nilamas namin yung nasa shelf. Kinuha namin lahat, alam mo, uubusan eh. Kasi bibira lang makabili ng bigas. So, ayun guys. Per kilo lang pala talaga ang bentahan ng bigas. Ang kinakain, hindi pala nagkakanin ng mga European. Ang kinakain lang nila, tinapay, yan. Saging. Yung iba nga dun sa sa kahuyan na kasamaan namin, yung kinakain lang tinapay. Sabi ko, may lakas ba yun? Sabi ko, nakakain naman nila. Nasanay na din sila. Tapos yung iba patatas, mga ganun lang guys. Ako hindi ko kaya ng walang kanin pagka lalo mabigat ng trabaho, hahanapin mo yung kanin, di ba? Kasi doon tayo nasanay sa pagkain ng kanin. Yun. So, anong nangyari nung trabaho, nakapagsahod naman kami. Nakasahod ako 1 buwan doon. Natapos namin yung 1 buwan. Tapos, by March, February, dumating kami doon, January, di ba? Tapos buwan ng February, nagkandaloko-loko na.
Nagkagulo na dun sa ano guys, sa hotel. Anak ng teding. Hindi ko alam kung bakit. Tapos yun, nung pag-uwi namin dun sa hotel, mandaming polis na. Grabe na. Nagtaka na kami. Nagkagulo pala doon sa hotel. Kasi nga yung employer namin, kinukuha yung passport eh. Sa amin, kinuha din, pero binalik din sa amin yung passport. Kasi yung isa, kinuha yung passport, hindi mapag-antay, kinukuha ka agad. Masyadong nagkainitan. So, ayun, may nagtawag ng police, ganun. So, yun, inimbestigahan na bakit kinukuha yung passport, ganun, ng employer. Tapos, tinanong kung paano nakapasok, ayun, pinagtali-tali. Yung nagkaroon ng investigasyon eh. So, yun, na-hold kami lahat. Stop kami sa trabaho. Hindi kami pwede magtrabaho. Kasi nga, hindi kami pumasok doon sa, sa immigration ng Poland eh. Bakit daw kami dumaan doon sa Berlin? Hindi namin alam. Hindi, siyempre, ginento lang yung nangyari, yung ganun. So, yun ang ginawa sa amin. Hinold kami doon sa, sa kumpanya. Hindi kami pwede magtrabaho muna. So, natenga kami guys. Bali, March, February yun eh. February. Ang kagandahan nun, may sumalo sa amin na isang employer din. Sinalo kami ng employer. Tapos may mapapasukan kami na ibang kumpanya. So, ayun. Inaantay muna yung panibagong work permit namin para bago magtrabaho, kasi hindi basta-basta magtrabaho ka na agad na ganun-ganun. Panibagong work permit ang kailangan para legal. So, habang inaayos yung work permit, matagal lang pag-issue ng work permit. Isang buwan, mahigit eh. 3 months ang pinaka-maximum daw. Ang pinakamabilis din ang sabi nila. So, yun. March, April, May, June. Ba. So, ayun guys. Inabsorb kami ng bagong employer namin. Kinuha niya kami dun sa tinitirahan namin. Bali, dinala niya kami sa isang hotel din. Tirahan namin. Doon muna kami titira habang inaantay namin yung bagong work permit. So, kung ginagawa namin doon, kain tulog din ulit. Kain tulog. Buti mayroong malapit na doon na playground. Pwedeng may basketball court, may volleyball court. Ayan. Pwede kang mag-jogging kasi malapit sa yun guys, sa school. Kaya ayun, pagka naiinip, pumili kami ng bola, basketball kami doon. May nakakalaro din kami mga Polander, mga tangkad. Tangkad sila. So yun, kain tulog kami. Inalalay naman kami ng agency guys, hindi naman kami pinapabayaan. So nagbibigay din sila ng support para sa amin. Kasi nga mag-iipit talaga sa sa budget, pagkain. At saka nabalita kami sa sa Poland eh. Poland News. So may pumunta doon na na mga social worker. Inimbestigahan, ganun, ang nangyari, ganun. E di nagbigay din sila ng tulong para sa amin. Mga pagkain, hindi pera. Puro pagkain lang. Karamihan naman sa pagkain na binibigay nila guys, yung pasta. Yun. So sabi namin, bigas sana, yun. Bigyan ng bigas. Sawa kami sa sa sopas. Kasi
kasi pasta eh. Ayan. So, hanggang sa natapos namin yung 3 buwan doon guys na nakatambay kami. So, habang andun, nagtitraining naman kami doon sa bagong kumpanya namin sa Volkswagen. Mga parts ng sasakyan. Habang wala pang work permit, nagtitraining na kami doon. Anong tawag doon? OJT. Pero yun may bayad na rin. Yun ang kagandahan. Binayaran na rin ng employer. So, yun. Nung mag-start na kami, trabaho, pinabali na kami ng bago namin employer. So, yun, bumali kami kasi wala na kaming pera eh. Buti nga may tumulong na social worker din sa amin doon. Hindi rin kami pinabayaan. Galing sa European Union, yung mga pagkain binibigay sa amin. So, ayun. Mababait sila. Mababait din. So, yung trabaho namin, Volkswagen, malayo sa tirahan namin. Nagbabike pa kami. Bumili pa kami ng bike namin, tigisa. So, pasok kami sa trabaho, kahit isang buwan. Nakaisang buwan din kami doon mahigit. Kahit maulan, bike. Sige, bike kami. Ang shifting kasi ng trabaho din, 3 eh. Kasi malaking kumpanya guys. Volkswagen. Bali, 3 shift yun. Yung nangyari. Bali, sa pwesto ko, 2 shift lang yung pinapasukan ko, umaga at gabi. Ang shifting, lingguhan. Isang linggo pang umaga, isang linggo pang gabi. Tapos yun, nung makasahod na kami nung 1 buwan din. Ramdam namin guys yung talagang mababa yung sahod sa Poland eh. Kahit mag-overtime ka, mababa talaga eh. Biruin mo, 20,000, 23 guys. Abot mo ng 30, patay-patayan na yun sa trabaho. So yun, masyadong mababa. Nabababaan kami sa sweldo ron, sahod. Abot nga ng 30 eh, sagad-sagaran na sa oras yun eh. So yun, nung nagdesisyon yung ibang kasama namin, naisip nila na pumunta ng ibang part ng Europe, dito nga sa Paris. Yung iba, pumunta ng Italy, Spain, gano'n. Ang plano namin nun, punta ng Spain. So hanggang sa napunta rin kami dito sa Paris. Kasi may kasamaan kami dati na nauna na dito sa Paris. So naghanap muna siya ng matutuloyan namin dito sa Paris. Tsaka kami sumunod. Yung mga kasama ko. So ayun, by June 2019, dito na kami sa Paris. Akala ko noon, madali lang din maghanap ng trabaho dito. Akala ko mga factory, mapapasukan na trabaho. So, mahirap pala. So, ang karamihan ng trabaho dito is mga pambabae. Kung sa babae, mas mabilis makakahanap ng trabaho dito guys. Kasi trabahong bahay. Yung mga trabahong bahay din na may mga employer din na kailangan nila yung lalaki, ganun. Pero karamihan babae, mas priority. So, nahirapan kami maghanap dito ng trabaho nung una. Kasi, wala kaming mga ibang kakilala eh. Ganun na, wala namang agency na applyan na bibigyan ka trabaho. Mga agency, wala. Meron, pero hahanapan ka ng papel eh. Wala naman kaming papel. Kumbaga, ang pasok namin dito tourist lang din. Kasi may visa pa naman kayo noon, ang pasok namin. So, ayun.
Ang sabi nila noon na pasok kayo sa mga simbahan kasi maraming mga Pilipino doon. Bibigyan nila kayo ng trabaho. Sila yung bibigyan ng trabaho sa amin. So, ang ginagawa namin noon guys, simba kami linggo, linggo, mga kasama namin. May mga nakikilala kami mga Pilipino, tanong-tanong paano magbigyan ng trabaho, baka mayroon silang trabaho, mga ganun. So, nabigyan naman ako noon guys. Binigyan ako noon ng isang kabrother namin doon sa simbahan na sinasambahan namin. Tawagan ko daw. Pag tinawagan ko, sabi niya, sige, punta, sabi naman ng employer, sige, punta ka rito, sabi niya. Binigay niya yung address, pinuntahan ko. Tinanong niya kung kaya ko daw ba yung trabaho, kung kaya ko daw ba yung maglinis. Oo, linis bahay, mga ganun trabaho. So, ayun. Tuwan-tuwa ako dahil tinanggap niya ako kasi wala pa akong experience eh. Pinupera niya ako ng trabaho, ganun. So, binigay na sa akin yung susi. Ayun. So, isa pa lang yung yung employer ko. Tuwan-tuwa naman ako noon. Kasi may trabaho na agad ako. So, ayun. Sabi niya, balit may pa yata dito, sabi nila, yung obserbahan ka muna kung ayos ba yung trabaho mo, ganun. Siyempre, hindi naman ako sanay sa trabaho noon na ganun, linis bahay, hindi ko pa kabisado. Mabagal ako, aminado ko. Mabagal ako sa paglilinis ng bahay. So, binigyan niya naman ako ng chance. Makapagtrabaho sa kanya isang buwan. After nun, wala na ulit. Hanap muli ng ibang trabaho. So, may napasukan uli ako. Naman, sa mga apartment cleaning. Ayos to, sabi ko. Yun. Cleaning na. Mga ganun din. Cleaning. Mga kwarto, kusina, toilet. Yan, mga ganun. Maganda dun kasi walang bantay eh. Ikaw lang nasa apartment, mag-isa, nililinis. So, hindi ka pressure magtrabaho. Ang problema lang doon guys sa swelduhan, madaya yung employer. Ang labanan kasi doon per kwarto, per kama. Kung ilang kama yon, tapos syempre kasama yung yung toilet at yung kitchen. Madaya, hindi binabayaran, hindi tama yung bayad niya. So, nilayasan namin, masyadong madaya eh. So yun, napunta ako dun sa isang cleaning company din. Ang bossing namin is Pilipina. So yun, maganda, mabait, maayos yung bayaran, maayos siya. So ang problema naman noon, nagkaroon ng mga grab dito sa Paris eh. Sarado yung ibang mga metro. Doon, ibang mga tren hindi bumabiyahe. So yun, humina din yung yung mga hotel noon. Yun, sabi ng employer namin na Pilipino kung bawasan natin yung trabaho ninyo, sabi niya. Trabaho, ganun. Kung makapaghanap kayo ng ibang trabaho nyo, sabi niya, okay lang, sabi niya. So yun, nag-isip ako kasi delikado na naman ito. Kasi ang mahal ng mga bayarin dito guys eh. Bayad mo sa bahay, bayad mo sa transpo mo, pagkain mo araw-araw. Kasi nandito ka sa Paris, siya most expensive country. So, namumblema naman ako nun, mawawalan na naman ng trabaho. So, may nakausap ako noon na Koreano guys. Nagkausap ko siya, ganun-ganun. Nakakwentuhan ko. Habang nagtanong ko siya ng trabaho sa kanya. Pero matagal na yun. Dito rin. So
So nung ano, tinawagan ko siya, baka may alam kang trabaho, sabi ko. Nagtanong ako sa kanya. Sabi niya, sige, tatanong ko yung kaibigan ko, sabi niya. Kasi marunong ako mag-Koreano guys eh. Kasi galing ako sa Korea, 10 years, diba? Nakapagsalita ako ng Korean. So ayun. Biglang isang araw na lang guys, na ano, tinawagan niya ako. Tatawag sa iyo yung ano, yung kaibigan ko, sabi niya. Kailangan niya ng trabaho. Sabi niya. Di nagantay ako. Nung ano, tumawag. Yung employer na mismo tumawag guys. Yung babae, yung madam ko ngayon. Sabi niya. Sabi niya. Sino ka ba? Sabi niya. Sabi ko, Pilipino ako. Sabi ko. Pero nagtrabaho ako sa Korea dati ng 10 years. Kaya nakapagsalita ako ng Koreano. Sabi ko. Baka may kailangan kayo ma'am sa kumpanya nyo. Pwede ako magtrabaho sa inyo. Sabi ko ganun. Sabi niya. Yung kumpanya namin sa restaurant, sabi niya. Marunong ka ba magluto? Sabi niya. Marunong ako magluto, madam. Sabi ko ganun. Pero Philippine food. Sabi sa Korean, hindi ako gaano eh. Sabi ko ganun. Ganun ba? Sabi niya. Tapos sabi niya. Pero alam mo yung mga suka, toyo, asin. Sabi niya. So, siyempre, madam, alam po yan mga yan. Sige, sabi niya. Magkita tayo, sabi niya. Binigay niya sa akin yung address, guys. Di nung nagkita kami, sabi niya. Ilang taong ka na? Yun, nakita niya ako gano'n. Ilang taong ka na? Interview na ako, guys. Interesado ako ba magtrabaho sa amin? Ito, maliit lang ang sweldo. Ganun. Sinabi niya sa akin. Oo lang ako ng oo, guys. Kasi kailangan ko ng trabaho eh. Mahirap walang trabaho dito. Napakahirap kasi ang daming bayarin nga, ang daming gastusin. So yun, nakuha niya ako. Nagkasundo kami, gano'n. Pero declare, ang kagandahan doon guys, declare. Yung inahabol ko, magkaroon ako ng declare job dito. Kasi ang sabi nila, after 3 years, may declare ka straight. 3 years, declare job. Pwede ka na mag-apply ng papel mo. Magkakaroon ka ng work permit. Ganun. So, yun ang habol ko. Dito, tuwa na ako noon. Ayos na to. Safe na ako dito sa trabaho na to. Sabi kong ganun. So, naisip-isip ko parang magtatali-tali lahat. Kung kailan mawawalan na ako ng trabaho. Ganun. Merong papalit. Ganun. Merong papalit na mas maganda. Diba? Naisip ko yun. Napakaswerte ko rin pala. Kasi yung ibang mga kasama namin dito guys, nahihirapan maghanap ng trabaho eh. Meron nga hanggang ngayon, wala pang trabaho. Pa-job-job lang, extra. Pero samantala ako ngayon, tuloy-tuloy na guys. Kaya blessing talaga. Para sa mga mababait. Bait ako guys eh. So ayun. Kaya yun ang naging advantage ko, yung nakapagsalita ako ng Koreano guys. Kaya natanggap Sa ko. resto. Yun nga ang iba, nagtataka sila bakit wala pa daw akong papel, pero nakapagtrabaho na ako dito sa restaurant. Ganun. Chef na ako, di ba? Ang ganda-ganda ko. Pil na pil eh. Pil na pil lang pagiging chef. So yun, masarap yung may trabaho ko lang tuloy-tuloy dito kasi yung problema ko pa maghahanap. So yun ang pinagpapasalamat ko pa rin. Kahit na nagkandaloko-loko yung pagpasok ko rito, at least ngayon may magandang trabaho, tuloy-tuloy. At mabait sa akin yung amo ko, mabait sa akin, ganun. So, ayun lang guys, ang kwento ng aking buhay dito sa Paris. So, sana tinapos nyo ang aking video guys. Hindi sana kayo nainip sa panonood. Diba? Kahit na medyo boring na kayo yan. Panood.
Di ba? So, yun lang. Basta lagi lang tayong pasalamat sa Diyos sa binibigay niya sa atin guys, hindi niya tayo pinapabayaan araw-araw. So, thank you guys for watching, and don't forget to subscribe and click the bell button para sa ating mga iba pang videos. Maraming salamat sa panonood guys. Thank you very much. At bago pa nga pala matapos ang video na ito guys, ay ipapakita ko sa inyo yung ibang mga trabaho ko dito sa resto. Aking ipapasitin. Panoorin ninyo guys. Salamat. Medyo malambot na siya, oh. Ayan. Pwede mo siyang itakbo.
natin. Share nyo guys. Shout out kay Chacha Noche. Ang magaling na gumawa ng puto. Shout out kay Noel. Shout out kay Vladimir. Congratulations. May baby na siya. Xerox copy. Sana ako din. Balang araw. Vlad. You're the man. Pa-shout out din kay sa aking kababayan, Maricel Ignacio. Saan ka, kabayan?
dami na natin viewers, guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Klaro na yung bigay. Ayan, dami ng viewers. Hindi ko kayo may isa-isang batiin, guys. Ayan. Share nyo lang video natin. Medyo matigas tong inihiwa natin. Hello, ate. Merry Christmas. Mas ko ready mo na. Dumudulas. Sa UAE pala si Marcel, ang aking kababayan. Ingat yan, bayan. Mga patok ang pag-iiwan natin ng karne. So, ito na guys. Natapos na natin ikat yung kanina. So, ilalagay ko na siya sa freezer. Bali, lumalabas siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 kilos pala yun guys. Ang dami. Oh my god. So, ilalagay natin sa freezer guys. Let's go. Yan. Bukas dito. Grabe naman. Finish na guys. Yan. Ayan na ang itlog natin. Oops. Wala ka lang naglalaro. Oops. Oops. Parang magic, diba guys? Lumikit. Ay, napunit. Ayan.
So what's up guys? So ito ngayon, may deliver tayo. So ayusin mo natin ang deliver ngayon. So what's up guys? So ito ngayon, may deliver tayo. So ayusin mo natin ang deliver ngayon.
Hugas muna tayo. Hugas muna tayo mga kapatid. Ay, kapatid.
isa lang tayo dito, kaya tayo pinagpala dito.